Trending kahapon ang The Voice Generation Philippines. Actually, umaga pa lang trending na siya kasama ang hashtag ni Coach Stel. Actually, si Stel nung Saturday pa siya trending for his coaching para sa TVG at ngayong Monday, trending pa rin siya. Hi guys! Welcome to Anarina TV. Napanood mo rin ba ang first episode ng The Voice Generations kagabi? Ako, I love the first opening production of the coaches. Kinanta nila ang Don't Stop Me Now by the Queen. Ang ganda ng pagkakakanta ni Julian San Jose sa part niya. Gusto ko yung ginawa niyang full voice, head voice, then full voice. Ang ganda, ang swabe ng pagkakagawa niya. Itong part na to yung gusto ko. Hindi rin nagpakabog si Stel kagabi. Yung high notes niya towards the end of the song. Ay, grabe. Ang ganda-ganda pakinggan. Tapos yung itsura niya, yung outfit niya, reminded me of Freddie Mercury of The Queen. Na LSS tuloy ako sa kanila. Hanggang ngayon, nasa utak ko yung Don't Stop Me Now because I am having a good time. Anyway, I think Coach Chito had the best night sa first episode ng The Voice Generations kasi ang galing nung nakuha niyang grupo, the sorority girls. Ang lakas ng laban ng grupong to. All of them can sing at may visual impact sila na hinahanap din ng Potato Corner. And I think Coach Stel, nilalamon niya yung mga co-judges niya. Nakita niyo yun kagabi? He is oozing with confidence na alam niya yung ginagawa niya. I am sure hindi lang ako yung tawa ng tawa kagabi nung sinabi niyang welcome to my team sa vocal mix. Grabe, ang galing niyang magbenta, ang galing niyang ibenta yung sarili niya. Well, bentang-benta naman siya talaga dahil he is very popular right now together with his group SB19. And clearly, halos lahat ng mga groups gusto siyang kunin as coach. Very deserved naman ni Coach Stel ang admiration na nakukuha niya ngayon dahil alam naman natin ang naging paghihirap nila sa SB19. Kaya nakarating sila kung nasan sila ngayon. Kaya alam niya what it takes to make a group. At grabe yung evaluation niya sa vocal mix. Hindi pa nga siya pinipiling judge. Grabe na yung evaluation niya. Very frank. I like it. At nung pinili na siya, sabi niya, isasama niya yung apat na SB19 members niya. Grabe yung inggit meter ko, guys. Ang taas-taas. Tapos ito pa yung best part. Sinabi ni Stel sa vocal mix na isasama niya sila sa kanilang concert. Ay nako, sana makaging part ako ng audience ng The Voice Generations kasi gusto ko talagang makita si Stel at saka si Julian San Jose. Then balik tayo kay Coach Chito. I think yung mga grupong mapupunta rin sa kanya ay magiging maswerte. Bakit? Kasi may napanood akong interview piece sa kanya before na very busy pala itong si Chito Miranda. Hindi lang dahil may mga businesses siya. Busy siya sa parokya ni Edgar. Busy ang parokya ni Edgar performing all over the Philippines. At nung pandemic, sabi ni Chito, yun daw yung pinakamatagal niyang nakasama ang kanyang pamilya. So ngayong tapos na ang mga restrictions, mababalik na ulit yung schedule nila. At kung ma-impress mo si Chito Miranda, siguradong isasama ka niya sa mga gigs niya all over the Philippines. At syempre, kapag nakasama ka sa mga gigs ni parokya ni Edgar, syempre kikita ka rin at sisikat ka rin. Alam naman natin kapag nakalagay na ang parokya ni Edgar is performing sa isang tarpaulin, siguradong sold out ang venue na yan. Ganon kalakas sa masa ang parokya ni Edgar. Okay ding mapasama sa grupo ni Julian San Jose kasi feeling ko motherly love yung gagawin niya. Yung talagang aalalayan niya yung bawat grupo na mapupunta sa kanya. She also has the experience kung paano mag-train ng isang talent dahil host siya ng The Clash. Pwede niyang mai-guest ang mga grupo niya sa AOS at sa mga concerts niya. Si Billy Crawford naman dahil international performer siya, Billy can help them with their stage presence. He can sing, he can dance, kaya matuturuan niya yung mga grupo niya kung paano maging total performer. Pero yun nga lang napansin ko ang sub-story sa episode na to. Sana i-tone down nila a bit. I don't know, hindi ko lang talaga gusto na kailangang ikwento ng mga contestants yung mga paghihirap nila sa buhay para, makarelate sa kanilang audience. Hindi ko lang gusto yung mga ganon. But overall, nagustuhan ko siya, lalong-lalo na yung part ng sorority girls.